Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti at mapayapa po tayong kalagayan lahat. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Si Congressman Richard Gomez, mga tambay, ang 4th District po ng representative po ng Leyte ay nasa hot seat po dahil po sa mga binitawang salita ng isang mayor po. Isa pong mayor ng Matag-Ob, Leyte, si Mayor Bernie Tacoy, mga tambay. Ay sinasabi po lahat po ng proyekto ng congressman ay puro po palpak at nagkandasira-sira. Lalo-lalo po ang flood control. Ngayon po, hindi po pumapayag at siyempre hindi po papayag. Sumagot po mga tambay. Bumuelta po si Representative Gomez dito po kay Mayor. Mga tambay, pakinggan po natin ang balita kung ano po ang buelta ni Representative ng 4th District na si Richard Gomez, mga tambay, tungkol po sa aligasyon sa kanya sa maanumalyang flood control. Pakinggan po natin si Richard Gomez. Bumuelta si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa isang alkalde matapos siyang iugnay sa palpak na flood control projects. Viral naman sa social media ang harapan ng isang mayor sa Zamboanga del Sur at ilang empleyado ng DPWH. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tinawag na stupid mayor ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez si Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy matapos nitong batikusin ng congressman pagdating sa flood control projects. Sa isang text message sa Belinari News Channel, sinabi ni Congressman Gomez na kasinungalingan umano ang mga pahayag ni Mayor Tacoy. Sa isang Facebook Live noong August 26 kasi, binatikos ni Mayor Tacoy ang isang flood control project na iniuugnay kay Congressman Gomez. Sinabi ni Mayor Tacoy na limited ang suportang natatanggap nila mula sa kanilang congressman sa kabila ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Kaya raw ang flood control project na ito sa Barangay Riverside mabilis na nasira matapos ang matinding pagbaha. Sa isang viral video naman, harapang kwenestyon ni Kumalaran Mayor Balong Molina ang ilang empleyado ng Department of Public Works and Highways. Yan po mga tambay, ang batikos at buwelta ng isang 4th District Congressman na si Richard Gomez. Tahasang itinatanggi po. Katarantaduhan daw po yun. Hindi totoo. Itinatanggi po na yung sinasabing proyekto ng flood control, mga tambay. At ang sinasabi rin naman po ni Mayor Tacoy ng Matag-Ob, napakarami pong proyekto ni Richard Gomez. Hindi lang po flood control. Marami po dahil ito daw po ay napakasipag mag-groundbreaking. Napakarami daw po nito, proyekto. Kaya nga lang po, mga tambay, ang tanong, yung po bang mga proyekto ni Richard Gomez na pumuputok? Flood control pa lang napakarami na po. Napakarami na po ng anomalya sa flood control niya po. Yun po, isa lang po sa syudad. Isa lang po sa bayan, yung bayan ng Matag-Ob, Leyte. Paano pa po yung ibang bayan? Yung ibang yung ibang bayan na nasasakupan niya. Ilang flood control po na pagawa niya rin doon. Dahil dito po sa Matag-Ob, dito po sa bayan ng Matag-Ob na nasasakupan niya, yung mga flood control niya po, sablay, puro sira, mahina ang mga bakal, matatabang ang simyento, napakadaling gumuho. Ayon po kay Mayor Tacoy. Pero pinasisinungalingan po ng alkalde yan. Ng congressman. Yan po mga kabayan, ang sagot po. Ang sagot po ni Richard Gomez, mga tambay, dito po kay Mayor. Kaya ang tanong naman po, sino po ang paniniwalaan po ngayon ng taong bayan? Mga tambay, si Richard Gomez na itinatanggi ang mga paratang at bintang ng isang mayor ng Matag-Ob na si Mayor Benny Tacoy. Sino po paniniwalaan natin, mga tambay? Sino po ang paniniwalaan natin? Si Congressman Gomez na humahawak po ng budget na galing po sa Kongreso sa pamumuno po ng speaker na pinirmahan po ng Pangulo ang budget, o ang mayor na hindi po humahawak ng malaking budget na galing po sa Kongreso
at sa pinirmahan po ng presidente na proyekto po ng gobyerno na kasama po ang DPWH. Sino po ang kapanipaniwala po? At sino po ang kumukontrol ng mga proyekto ng gobyerno? Si Mayor po ba ang kumukontrol at humahawak ng budget at ng proyekto ng gobyerno? At si Mayor din po ba ang kausap ng secretary ng DPWH? Si Mayor din ba ang kausap ng malalaking contractors, mga district engineer ng mga DPWH? Hindi po ba si Congressman ang kausap, mga kabayan? Kaya dito po, nahuhuli po sa sariling bibig si Congressman Gomez. Dahil lahat po ng dinadala niyang proyekto, real talk, ang lahat po ng proyekto na dinadala niya sa kanyang port district ay siya po ang may daladala at siya po ang humihingi ng budget sa mga programa niya po sa kanyang port district. Trabaho po ng mga congressman ngayon yan. Di ba? Nirerepresenta niya ang kanyang distrito para po mabigyan ng mga proyekto ng national, ng government. Hindi po ba? Kaya nga pag malakas ka sa speaker, kaalyado ka na speaker, maraming ibinibigay sa iyong proyekto sa iyong distrito. Hindi po ba, Congressman Gomez? Kaya kung babanatan mo ng babanatan si Mayor Benny Takoy, mas una kang babanatan ng mga Pilipino. Dahil nasa iyo nagmumula ang proyekto. Hindi po ba, Representative Gomez? Hindi po ba dapat kayo ang questionin? Hindi nyo dapat batikusin si Mayor. Dahil si Mayor, naghihintay lang ng komisyon nyo yan. Hindi po ba ganun yun? Ang komisyon po, iniintay lang po ng Mayor kung bibigyan siya ng komisyon. Ganun din po ang gobernador. Di ba? Ang congressman, mga komisyon yan eh. Tapos ang DPWH, umano. At siyempre, ang kanila pong mga contractors. Yan. Di po ba? Kaya yan po mga kababayan, ang sagot po, ang buwelta po ni Richard Gomez sa nagsasabi po na siya po ay korap at sablay at palpak ang ginawa niyang proyekto sa Port District po ng Leyte. Mga kababayan, isang syudad pa lang yan ha. Isang syudad pa lang yan. Isang mayor pa lang po ang nagrereklamo sa kanya. Paano pa yung ibang mayor, mga kababayan? At alam naman po natin na napakarami pong nilagay na proyekto dyan sa Leyte. Hindi po bababa sa 6 hindi po bababa ang flood control project po ng Leyte sa 262. Mga kababayan, napakarami po. Kaya napakarami pong anomalya ng korupsyon po sa Leyte. At alam naman po natin na nasa Leyte rin po ang tinatawag na tambaluslos na pinagaharian po ang pera ng taong bayan, kontrolado. At ito po ay nasa 1st District po ng Leyte, ang tinatawag po tambaluslos ng Vice President, mga kabayan. Ayan po mga tambay, yung isa po na bumabatikos kay Mayor Magalong, dahil nga po sa flood control, ngayon naman po, siya naman po ang binabatikos ng kanyang mayor sa Leyte. Siya na po, mga kabayan. Tingnan po natin mga tambay, sana po maimbestigahan din po ito. Maimbestigahan din po ang mga congressman sa Leyte. Mga kabayan, sa Leyte. At sana po, lalong-lalo po sana imbestigahan ang tinatawag po na congressman ng 1st District na tambaluslos. Yan po ang nagahari po dyan ayon sa Vice President. Lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. Kontrolado po nila yan. At syempre, hindi naman po aprobahan yan nang wala pong permiso yan ng Pangulo. Di po ba? At kasama po ang DPWH. Yan po mga kabayan, ang matibay at matapang na sagot at buwelta ni Richard Gomez. Ang tanong lang po ni Kamanong, sino po ang paniniwalaan natin mga tambay na nagsasabi ng totoo? Si Richard Gomez po ba? O ang mayor na si Mayor Benny Takoy, mga tambay? Yan po yun eh. Thank you po mga tambay. Sana gusto po natin tambay mga kabayan.
sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pamilya Duterte, sa ating Vice President na maingatan po sila. At ganoon din po sa dating Pangulong Duterte na maingatan din po at mailayo po sa kasamaan at makabalik na po sa lalong mabilis at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Salamat po sa mga dasal po, mga kababayan. At tayo rin po mga tambay, ingat-ingat po at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating pong buong sambahayanan. Maraming salamat po. Sa muli. Bye-bye.